Introducing the new sweet scent of Downy Innocence from the Downy Perfume Collection. Feel like a princess with perfume every day. Ang relo ni Leroy ay Lorex. Minimekano ni Monico ang Mikira. Tongue twisted? Have a twisted good time with Goya Pretzel Twists. Sa akin, Goya Twist ang real pretzel. Enjoy life, enjoy Goya! Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Pakinggan, nagbabalik po ang unang hirit. Kaya narito ang mga balita dapat nyo malaman sa ating top hirit. Bagong taon, bagong dagdag presyo sa langis. Yan po ang pampenamano ng ilang oil company sa mga motorista ngayong araw. Epektibo ngayong alas 6 umaga, magtataas ng 30 sentimo kada litro sa diesel ang kumpanyang Eastern Petroleum. Habang 10 sentimo naman sa kada litro ng unleaded gasoline at 10 sentimo naman sa kada litro ng regular gasoline. Nauna na nagpatupad ang kaparehong halaga ng oil price hike ang kumpanyang Shell kaninang hating gabi. Pero may dagdag din sila sa kerosene at 20 sentimo kada litro. Nag-abiso naman po ang kumpanyang Petro na hindi sila magtataas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Bukod sa presyo ng langis, may pagtaas din sa presyo ng auto LPG. Ayon sa LPG Marketers Association, piso at 35 sentimo kada litro ang kanilang idinagdag sa presyo. May ipinatupad ding taas presyo sa kada tangke ng LPG ng 30 piso sa kada 11 kilong tangke ng LPG. Kaya mula sa dating standard retail price na 620 pesos kada tangke, gayon po, pag-ipon-ipon na tayo, aabot po yan ng 650 pesos ang presyo ng LPG. Kaya huwag kayong magtaka kung ang dating yung kinakain ng paboritong karinderya nagtaas ng presyo. O binawasan ng kanin nyo. Wala na extra rice. Sunod-sunod yan. LPG sila eh. Samantala, nadakip na po ng mga otoridad ang 3 sa mga suspect sa pagpuyog at pagpatay sa 18 anyos na lalaki sa harapan ng Jose Reyes Memorial Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon. Pero ang mga nahuling suspect pare-parehong tumanggi sa parata. Sa investigasyon ng Homicide Division, lumilitaw na may inasar ang biktimang si Fernando Mendoza Jr. sa sinakyang jeep patungo sa Papasyalang Luneta. Ang inasar ni Mendoza tumawag daw ng mga kasama kaya nagkagulo. Kitang-kita po sa video ng GMA News Team kung paano kinuyog ng 5 iba pa si Mendoza habang nakahandusay na sa kalsada. Nakuhanan din ng aming kamera ang isang lalaki na may hawak na sumpak at itinutok sa ginugulping biktima. At matapos ito, walang tigil pa rin ang pangbubugbog sa nakatumbang biktima. Matapos umalis sa mga lalaki, dali-daling isinugod sa emergency room si Mendoza, pero binawian din po ito ng buhay. 6 ang butas ng bulitas na tinamo ng puso ng biktima dahil sa tama ng bala ng shotgun, bukod pa sa mga tama ng basag na bote na pinukpok sa mukha ng biktima. Itinuro naman ng saksi sa pulis si Jacinto Dante na siyang nagpaputok umano ng sumpak pero todo tanggi ito. Pero ayon sa MPD, hindi na magsisinungaling ang video kung saan makikilala raw si Jacinto bilang ang lalaking nakaputi at nagpaputok ng sumpak. Naharap sa reklamong murder ang mga suspect. Labis naman ang paghihinagpis ng ina ng biktima, lalo pat mabait daw ito at siya umanong sumasaway kapag may mga nag-aaway. Alam mo, naalala ko na parang sa Animal Channel, yung chimpanzee, territorial kasi sila, ganyan. Kasi kinumpara sa tao eh. Diba, inaano na, doon tayo galing sa... Kuyog mentality. Kuyog mentality. Sa ganon. Pag may isang humamon doon sa nagahari-harian, kuyog. Talagang ganyan, papatay sila. Parang walang pinagkaiba sa animal yung mga pinakita nila. Animal talaga. At natutupang tumanggi. Kitang-kita na ka sa video. Tsaka napakalabo. Lahat ng tatlong nakapanayan, ang sabi nasa bahay sila. Which is unusual dahil lahat ay sumasalubong sa bagong taon na. Yung mga kabataan ngayon, yung ilan, di ba, mayayabang na malalakas ang loob. Tapos parang walang-wala lang sa kanila magsinungaling din. Totoo yun. Parang Nakakabahala. remorse, ano? Wala ka makikita. Kahit Trip, walang pagsisisi. Sa bagay, sabi nga nila, di ba, malaking percentage yung nasa bilang ko. Pag tinanong mo talaga, itatanggi naman nila yung pero wala kaming Pero sala. ito, ang labanan na lang is ebidensya, meron kang video, meron din mga saksi na nagtuturo talaga sa kanila. Buti na lang may Bagsak video. na yung tao eh. Bagsak na yung tao. Talagang ginugol. Saka para sa pang-aasar, papatay kayo ng tao. Sus naman, diba?
Dapat Kakahiya. nag-aasaran Sa kanila lang kasi kayo. lalaki eh. Lalaki yun eh. Parang ganun din. Hindi, at saka parang Pero siguro takbuhan lang din. naman eh. Takbuhan din. After na nakita, saksak na ng ilang beses, di ba? Ano yung sumpak na Parang walang baril, di ba? shotgun? Parang Ano yun eh? Gawang ano yun eh? Okay. Gawa sa tubo. Baka, Akala ko dati ang Tapos sumpak may baril lang bulitan, na maliit eh. ibubuga mo siya. Meron Ano na yun? yung bago. Parang pwede gawin. Hindi siya... Ay, ayan, isang no? bala lang yan. kaso tumatalsik sa'yo, bulitas. Bulitas. O kasi ang bala niyan, yung sa Pero sa shotgun. puso, ano? Oo. Alam mo naman ang bala, tamaan mo lang yung dulo, puputok na yan. So ito, dalawang tubo yan na pinagsama. Sa tundo. Butas talaga katawan mo dyan Ay, eh. ilang bulitas yun. At saka sa So parang puso ano eh. na no? baril. In other words. Oh, baril talaga yun. Siya, kasi yung bala niya sa mga malaki. Baril talaga yun. Kaya lang, ano ba tawag ito? Homemade na baril. Homemade gun. Sana yung mga saksi tumulong na talagang ano sila, di ba? Parang Madiin. wala na nga silang alibay. Alright, makibalita po tayo sa burol ng biktima at naroon pa rin si Jay Sabale. Jay? Rhea, nandito tayo ngayon sa Barangay Hall ng Barangay 191, Zone 17, Tondo, Maynila, kung saan nakabural na 18 anyos na si Fernando Mendoza Jr. Si Mendoza ang lalaking binugbog at sinumpak sa Maynila noong bagong taon. Tanghali ng January 1, nahuli na rin ang 3 sospek sa krimen. Kasalukuyang pinaghahanap pa ang ibang sospek. Sa gitna ng pagluluksa, nagpasalamat naman si Aling Marites Mendoza sa agarang pag-aresto sa mga sospek. Kaloob din ng Diyos talaga na yung kamatayan ng anak ko, makikita talaga na hindi kwento-kwento lang. Kasi kung wala ko kayo siguro, kung mga sabi-sabi lang, baka hindi pa sila maniniwala. Ngayon, at nakita niyo mismo, kaya ang laki pong pasalamat ko sa inyo at kahit papaano yung anak ko mabibigyan ng katarungan. At yan ang mga pinakahuling balita mula rito sa Tondo, Maynila. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, nadagdagan pa ho ang bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala sa naging pagsalubong naman sa bagong taon. Sa tala ng Department of Health, umaabot na sa 739 ang bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala. Pero mas mababa pa rin daw yan ng 7% lamang sa bilang noong isang taon. At hinihintay pa ng DOH ang datos mula naman sa ibang lugar sa bansa, kaya posible pang madagdagan ang bilang. Kahit bumaba man daw ang bilang ng naputukan ngayon, may naiulat namang namatay. Kaya pinag-aaralan ng Department of Health na imungkahing tuluyan ng ipagbawal ang paggamit ng paputok tuwing bagong taon. Paalala naman ng DOH sa sino mang nabiktima ng paputok, gaano man kaliit ang sugat. Magpatingin pa rin po kayo sa doktor para makaiwas sa infeksyon. At para sa pinakahuling balita naman sa mga biktima ng paputok, nagbabantay pa rin sa East Avenue Medical Center si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, ikatlong araw na nga ng bagong taon pero nadadagdagan pa rin ang bilang ng mga napuputukan dito sa East Avenue Medical Center. Sa katunayan ay nahigitan na yung talaan last year na 101. Ngayon ay umabot na sa 105 ang bilang ng mga napuputukan na dinala dito sa East Avenue Medical Center. Ang mga pinakahuli, Connie, ay ang 25 taong gulang na babae na naputukan, isang 23 taong gulang na lalaki, 20-year-old na lalaki na nabiktima naman ng sparkler at isang 21-year-old male na napaulat namang tinamaan ng stray bullet. Nangunguna pa rin sa talaan na Connie ang Piccolo na siyang pinaka nagiging pangunahing dahilan ng mga idinadalang biktima dito sa East Avenue Medical Center. Nandyan din yung mga nabibiktima ng Lucis at yung Goodbye Philippines naman ay nasa 2 ang naitala. Samantala, marami-rami rin itong nabiktima naman ng paputok ng hindi pa matiyak na klase na umaabot sa 14 na biktima. Ulitin ko, Connie, umabot na ang talaan ng mga naputukan dito sa East Avenue Medical Center sa bilang na 105 kumpara sa 101 nung nakaraang taon. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ano pinagkaiba ng Goodbye Philippines sa Goodbye Bading? Yung bading tumitili. Bago, so Parang whistle bomb. Pero parang box yun, gano'n? 2 minutes.
Gano'n kalaki? Ganun din. Gano'n karami yung Triangle pulbura sa din. loob? Sino ang mas natindi Paano sila? tumitili? Goodbye Philippines ata. gano'n? Mas marami. Parang whistle blow yun eh. Whistle Whistle blow. Parang tili daw bading daw. Parang tili daw ng bading. At 2 minutes, mas matagal yung pili. Ang Philippines, walang Walang pili. Nagputok lang siya talaga. Pero parang ang huli mong pagpaputok na yun, no? Kaya Pangalan talagang pa lang. goodbye world eh. Parang gano'n eh. Meron yung Paalam ka yan na eh. Yung dalawa Goodbye daw. Earth. Goodbye Philippines, tsaka may goodbye Goodbye universe. May universe pa. May goodbye universe.